sa bangketa, Tabi ng nasa ilog, tabi ng dagat. Oo. Yan, nako. Iwasan po natin Pero yan. kasi tumira sa tabi-tabi, lalo sa tabi ng mga gandang chicks. So, kung kayo po ay may mga wise and brilliant and wild ideas, Tawag lang po. sa 531-6774 at 531-2660 para po ma-share nyo sa amin ang mga bright ideas niyo. Oo nga. Tapos yung nga palang talaga, pero alam ko, ang may kasalanan yan, yung DENR yata eh. Hindi ba? Dahil dun sa... Dahil tinabas-tabas nila lahat ang mga puno doon sa ating kabundukan. Kaya nung umulan, siyempre magkakaroon ng flood. At yung mga pinutol nila doon, pinabayaan muna nila. Hindi nila alam na sumama sa flash flood. Kaya tuloy. Nung maliit pa ako, hindi ko po maintindihan kung paano nagkaka-flash flood ng dahil sa mga pagpuputol ng puno. Ang nangyayari ko lang yan, in-explain doon sa nabasa kong isang article. Taga ron kaya ta sandala, no, Neil? Taga Mindanao ka ba? Opo, I spent a few years po doon sa Mindanao. Nakatira din po ako. Actually, sa Pilipinas naman, tumira na ako kasi talagang bala kong tirhan lahat ng lugar sa ating... Pero doon ka pinanganak. Ako po pinanganak sa Northern Mindanao area. Pero hindi ko dati maintindihan kung anong dahilan na nakakabaha talaga yung pagpuputol ng mga puno. Yung pala, yung mga bundok palang binubuo ng mga lupa, yung lupa pala inaanod, pumupunta dun sa ilog, punong-puno na ng lupa yung ilog. Pagdalo ng tubig, nasa labas na yung tubig. Dahil, kumbaga sa kalsada po yan, lahat ng bangketa natin may nakatira ng vendor. Lahat ng mga naglalakad, mga pedestrian naglalakad sa kalsada, eh di naklag na yung kalsada, hindi na po makadaan yung mga kotse at mga jeep. Ganon din po ang ilog. Lahat po ng mga ilog, nandun na lahat ng lupa galing sa bundok. Ngayon lahat ng tubig, nandun na sa kabahayan. So nag-a-abroad na yung mga tubig dun sa kapitbahayan. Ngayon paggising mo na lang, Bahamba na pala, hanggang leeg na ang baha. Hanggang lieg na. Ang mga anak mo, hindi mo na mahagila kung nasaan. Napaka-lungkot, nakakaiyak. Lahat ng mga stories doon, nakakaiyak talaga doon sa nangyayari sa Northern Mindanao, Iligan, Cagayan de Oro City, at maging sa some parts of Visayas. At saka talaga, simple lang yung paggamit ng utak eh. Asan ba yung mga utak ng mga opasyalis dyan? Alam naman ninyong bawal yan, ba't ginagawa nyo pa? Alam naman ninyong binigyan na sila ng babala na dapat silang alisin doon. Bakit hindi nyo ginagawa? Bakit pinababayaan nyo silang tumira dyan pa hanggang ngayon? Alam mo kung bakit? Ako na sasagot. At bakit po? Mawawalan sila ng botante. Hala. Kaya yun. Mahirap na ito. Mawawalan sila ng botante pag pinatanggal nila sila doon. Pero ang gawin lang natin ay ilipat po sila sa maayos na lugar. Hindi po yun para sila ay ilagay doon para lang mamatay ng ganun-ganun na lang. Alam naman na pala ninyo na binigyan na ng babala ang mga opisyalis para bigyan ng magandang tirahan yung mga kababayan natin dyan. Ano tuloy ang nangyari? Biro nyo, 100,000 mahigit ang namatay at nawawala pa yung iba. At saka isa pa, siyempre, nabasa ko dun sa isang prediction na nabasa ko nito lang, nakaraan lang. Yan daw pong nangyari diyan sa Cagayan River Cagayan de Oro River ay mangyayari ulit. Bakit kailangan pa po nating hintayin ang mga mangyayaring ganon? Hindi ba natin gawa ng paraan para maayos po ang mga sitwasyon ng ating mga kababayan, lalo na magkakaroon daw ng isa pang flash flood, di ba? May part Yan. pa pala yun. Meron pa. Pero alam niya ba na mas marami ang namatay dun sa Ormoc, di ba, noong 1990? Mga 3,000, 2,000 mahigit hanggang 3,000 ang namatay dun, di ba? Dahil din sa kagagawa ng mga illegal loggers. Kaya yung total, kailangan meron tayong total log ban. Pero bakit hindi natin sinusunod? Kailangan ba munang may mamatay bago tayo kumilos? O talagang ayaw nating kumilos? O talaga naman pabayaan na lang natin yung ating mga kababayan sa kanilang kalunos-lunos na karanasan at saka nakapanghihilakbot na karanasan. Lalo na dun sa mga nangyari ngayon sa Sendong. Di ba? Yun sa Ondoy naman, konti lang ang namatay, di ba? Kaya, Dito kasi tumama sa Manila yung... oo.
na-realize natin na meron na palang nangyari sa Luzon, sa Visayas, at saka sa Mindanao, itong Sendong pinakahuli. Sana man kaya mangyayari yung susunod. Kaya po, mga kababayan natin, wag po natin tigilan ang pagdarasal para po wag nang mangyari ulit ang nangyari noon tungkol nitong kay Sendong sa Ormoc at saka kay Ondoy. Tulungan po nating manalangin ang ating sarili, ang ating mga kababayan. Magdasal po tayo. Yan lang po ang kailangan ng ating Panginoong Jesucristo, na kailangan po magdasal, humingi ng tawad, saka dahil sa mga kasamaang nangyayari dito sa ating bansa. At huwag tayo masyadong magganid sa pamumulitika. Gusto lang maging mga politiko natin, gusto lang yata magpayaman ang magpayaman. Pabayaan na lang natin ang ating mga kababayan na mamatay sa gutom, mamatay dyan sa baha, mamatay dyan sa pagkakalbo ng ating mga kagubatan. Hirap na nga po ang ating bansa at ang ating Pangulo. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, di ba? Puro, meron na nga siyang itinalaga ng mga opisyalis niya, pero nakikita niya, hindi ata sumusunod yung iba. O, di ba? Kaya kung hindi man ito kaya ng mga opisyalis natin sa gobyerno, tayo po na mga boss ng ating mga opisyal ay siya nang bahala. Huwag po tayong basta-basta lang, huwag po tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon. Tayo po ang nakakaalam ng lahat. Tayo po ang may kontrol ng lahat, hindi po ang ating mga opisyal ng gobyerno. Tayo po lahat ang may dahilan yan. Halimbawa po yung kapamilya natin, kung alam natin na siyang humihingi po ng kotong money doon sa nagbababa ng logging, sabihin po natin kung asawa natin ay nangungutong doon sa mga logger, sabihin natin huwag hinga ng pera, pigilin mo yung naglalaging. Pag yung kaasawa po natin nagpapalusot na sa checkpoint ng mga loggers, yung mga gwardya, sabihin po natin sa asawa natin na huwag pong palusutin yung logging. Kasi araw-araw nung nandun ako, yung bumabiyahe ako, umiikot ako mga few years, few months, few days doon sa Butuan, sa Bunawan, sa Surigao, dun sa Cagayan de Oro City, 3 months ago. Nakikita ko laging dumadaan itong mga toneladang mga higanteng troso. Araw at gabi dumadaan yung mga logs na yan na akala ko ba may lagban. Tapos sabi naman ng mga tao, actually may naglalaging pa rin. Kasi dumadaan talaga dun, tuloy-tuloy, sunod-sunod po yung mga truck ng mga logs. Mga trosong malalaki. Paano ba nagkakalagban yan kung ang dami-dami na buhay ang logging industry, mga friends? So, kayo na po ang bahala. Kung alam nyo ang kamag-anak nyo involved sa illegal logging, sabihin nyo, right in the face na wag pong payagan yung mga ganyang mga activities. Pero alam mo, pag hindi ka pumayag, papatayin ka dun eh. Tsaka maraming lagay. Maraming lagay, kaya ang laki-laki ng mga kinikita nila. Oo nga po. Kaya kung alam niyo po na may lagayan, pigilin niyo, sabihin niyo, i-expose niyo, mag-text kayo kung saan-saan. Mag-text kayo dito sa amin. Mag-text po kayo dito sa amin, sa number ni Karemi. Yan. Para maisumbong natin. Opo. Maisumbong natin kay Karemi. Di ba? Yung mga sakuna po kasi natin sa nature, mga sakuna sa bagyo, hindi na po kasalanan ng ating mga government officials. Kasi ang ating mga government officials, busy po sila sa pagpapa-impeach ng kapwa nila officials. Tayo pong mga tao, wag na natin silang bigyan ng dagdag na trabaho dahil busy sila sa mga away nila at sa mga personal nilang negosyo. At hindi lang sila dyan. Ang mga officials natin doon sa kagubatan natin, mahilig sa lagay. Kayo ang may kasalanan, kaya nagkamatayan ng mga tao dyan. Dapat makonsensya kayo. Dahil kayo ang may kasalanan, kaya nangyayari yan. Ito na po ang panahon para makonsensya kayo, mga kapatid, mga kababayan natin sa Northern Mindanao. Matanong ko lang, tanungin kaya natin natong expert natin na si Cabert ito sa lugar nila, sa dati bang opisyal ng gobyerno to si Cabert sa Ilocos? Diyan sa Cagayan, Cagayan din. Cagayan Valley naman sila, Cagayan Valley. Alam mo sa amin, nangyari yan yung mga laging, pero nung pinagbawal niya talaga yung laging, believe ako talaga, tumigil talaga. Ba't sa Mindanao hindi tumigil, tuloy pa rin. Hanggang sa Makalbo ang kagubatan. Yan din ako believe sa mga tao sa parte sa norte sa amin talagang. Sumusunod. Sumusunod sila. Takot sila kay Gob.
Di, alam ko yan. Basta kung nagsalita yung governor, yung batas ng presidente, sinusunod talaga yan. Madama, dito naman sa atin, kanya-kanyang pasikatan, kanya-kanyang dilihensya, kanya-kanyang hanap buhay, kanya-kanyang lagayan, kanya-kanyang pagpapayaman. Kaya tuloy, ang nangyari, tinan nyo, ang nangyari doon sa ating mga kababayan. Biro mo mga bata, nakalutang, ang tagal-tagal nilang makuha. At saka yung ibang nating mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa makita, baka nandoon sa ilalim ng lupa yun na nakabaon na hindi pa rin nakikita, no? Masama ang loob ko sa ganun. Pasintabi po sa mga nagtatanghalian po hanggang ngayon. Pasensya na po. At sa totoo lang po, totoo yung aming sinasabi, na kawawa po talaga sila. Mabuti na lang dito sa ating sa NCR, hindi po natin inabot yan. Kaya ang atin na lang pong bibigay sa kanilang tulong ay ang ating panalangin. Sana po yung mga obispo, yung mga kaparian dyan, yung lahat ng sekta ng ating relihiyon, ay ipagdasal po natin na wag mo po sana nating danasin ulit ang ganung mga pangyayari. Di ba? Kaya po lang sabi ko, nasa atin lang po lahat yan. Kontrolado po natin ang buhay natin, kontrolado natin ang mga sakuna, kontrolado po natin ang ating gobyerno dahil tayo po ang gobyerno. Hindi po mga opisyalis ang gobyerno, tayo po mga tao. Sila po ay ating lang mga representative, ating mga servants, pero tayo po ang nasusunod ng lahat. Kaya kayo, kung sinasabing may nagyaya sa inyo tumira sa tabi ng ilog, huwag po tayong tumira sa tabi ng ilog. Pag sinabing magtayo tayo ng bahay dyan at sinabi ng mga opisyal natin na huwag tayong magtayo ng bahay dyan, huwag po tayong magtayo ng bahay. Malinaw na malinaw po yun. Pag sinabing umalis po tayo sa lugar na yan, umalis po tayo. Dahil talagang by nature, delikado po yung mga lugar na yan. Ngayon pag sabihin nyo naman po na kami tumira sa ilog dahil wala po kami magpapagtayuan ng bahay, bakit naman kayo magtatayo ng bahay kung Sa ilog. sa ilog? Kung alam naman ninyo, napakadelikado. Bakit naman kayo magtayo ng bahay? Huwag kayong magtayo ng bahay. Kung sasabihin nyo naman na magtatayo kayo ng bahay dahil ang pamilya nyo walang masisilungan, huwag po kayong gumawa ng pamilya. Wala po tayong karapatan, kahit isang Pilipino ay walang karapatang mag-asawa at mga anak dahil tayo po ay 45 times poorer. 45 beses na mas mahirap pa kaysa sa Amerika dahil ang dollar is 1:45 pesos po. Nangangahulugan po yan na dapat po tayong magpigil. Ano man pong sarap, kahit anong sarap, huwag po tayong gumawa ng baby dahil wala po tayong matitirahan. Sobrang hirap na po ng Pilipinas. Ay, pero ang nangyayari, yung kung sino pang may hirap, siya pang kay dami-dami ng anak. Huwag Diba? po natin gawing libangan yung paggawa ng baby, mga kaibigan. Kahit Wala nang trabaho. Wala nang mapaghanap buhayan. Wala nang matirahan. Yung tapos gagawa ka pa ng pandagdag sa inyong pamilya. Naku, kawawa naman po ang kasasapitan ng mga inyong mga anak. Lalo na itong Yan. mga kapatid natin, mahal na mahal nating kapatid sa Malawi nakatira sa bangketa. Kung sino pa yung nakatira lang sa bangketa, wala na ng tubig, wala na ng kubeta. Ang sipag-sipag pang gumawa ng baby, kapapanganak lang, buntis na naman. Yan. Yan po, boy, na nakikita natin, lalo na pagka kami ay ginagabi sa daan, ang dami pong mga scavengers, mahihirap natin mga kapatid, nasa tabing bangketa, doon na natutulog, doon na nagbabahay-bahayan, doon na gumagawa ng mga bata, doon na talaga lahat ginagawa ang kanilang mga dapat gawin. Yan po, sandali lang po, at tayo ay mag-station break muna dahil nagiinit na. Ay, nako, sa ating pagpapatuloy, nako, kung ako lang po ang presidente ng Pilipinas, pagtatayo ko ng bahay, ang mga sarili nilang bahay, ang ating mga kababayan nandiyan dyan sa bangketa, nako, kaya lang po, hindi ako pwedeng mahalal bilang presidente dahil wala po tayo, mahirap din po tayo. Pero, in my own small way, na kahit po tayo mahirap, ay atin pong tinutulungan ang ating mga kababayan dahil masabi ko sa inyo, lahat po ng aking mga estudyante, siguro mula noong 1964 hanggang ngayon, siguro may 10,000 na sila, mga professionals na po. Yung iba, marami akong mga naging scholars. Ayan, pinapapasok ko sila sa foundation para sila magkaroon ng libreng pag-aaral
para sila ay magkaroon ng hanap buhay paglaki nila o para maging mga professional sila. Matanong ko Yan. lang po ka, Remy, mula 1964 po hanggang sa kasalukuyan,